So ano yung story ng project ko? Ang story kasi ang linya kasi ng business namin is BPO, so call center, right? Ang kliyente namin ay nasa cosmetics industry sila, and cosmetics. So surgical and non-surgical cosmetics, and we provide those services. So ang naging istorya ng project ko ay the reduction of response time to new leads. In a sense, 'pag si prospect patient or si prospect customer nasa website namin, tumitingin siya ng mga before and after pictures kasi nga cosmetics, matagal na nilang iniisip at pinaplano yung cosmetic procedure para sa kanila. Tapos at one moment magde-decide sila na mag-submit ng online submission or online form para mag-request ng free consultation sa amin. Now, historically, ang average na responde namin doon sa mga new web leads na yun, inaabot ng average at 25 to 30 minutes. So in theory, kapag may gusto kang bilhin, tapos yung kahera o yung salesperson hindi kayo naasikaso o kaya masyado siyang matagal, masyado siyang busy, merong tendency na nagpo-procrastinate ka na o kaya makakalimutan mo na yung impulse o kaya yung bugso ng damdamin na yung excitement mo dun sa pangarap mo o yung sa goal mo para makamtan mo yung cosmetic surgery na gusto mong mangyari. So in theory, umaabot kami ng may 25 to 30 minutes para respondihan lang yung mga new web leads na nagsabit sa amin sa internet. Ang naging ang naging ang naging ang naging consequence, ang nagdulot nung gano'ng kabagal at kakupad na responde, dumadami yung follow-up work namin, yung backlog namin. Kasi pag tinawagan namin yung prospect customer namin, minsan hindi na sila sumasagot, nasa voicemail na. Tapos ikakabit namin sila sa follow-up or sa backlog queue namin na tumatambak. Kasi nga nalalagpasan namin yung oportunidad na excited pa sila, na kinakabahan-kabahan pa sila nung nasa website sila bago nila i-submit yung submission. Tapos tatawagan lang namin sila 30 minutes later or 20 minutes later. So, nung bago ako mag-enroll sa Six Sigma project, nakita ko na, teka, maganda yata ang project ito. So, sa likod pa lang ng isip ko, meron na akong magandang parang gustong solusyonan na problema sa kumpanya. At nagkataon naman nun, sa Facebook, nakikita ko na yung mga posts ng Six Sigma PH. So, nag-inquire ako. So, awa ng Diyos, nakapag-enroll. Self-enrolled. So, sa mga self-enrolled dyan, taas ang kamay. Sana nga company provided. Pero self-enrolled, I'm happy to say and proud to say. And sakto, meron na akong project na nasa likuran ng isip ko na gusto kong i-apply yung methodologies ng Six Sigma. So, parang nagkatapat-tapat lahat ng planeta at mga between perfect alignment, ika nga. Kaya nga, it's a perfect storm. Perfect timing. Napakagandang timing. Kaya, sakto, may project na ako sa likod ng isip ko bago ako nag-start ng project. So, yun. January to June 2023, ginamit namin yung data ng response time. At yun nga, nalaman namin na ang average response time namin in the past 6 months is 24 minutes. Kinausap namin yung clientele namin, ano ba yung ideal na responde, yung pag-responde natin sa mga new web. Sinabi niya 15 minutes. So yun pa lang, nagkaroon na kami ng ideya sa upper spec limit namin. 15 minutes. Yun ang goal, yun yung ideal. So hangga't maaari nga, kasabit na submission ng prospect patient namin sa website namin, hangga't maaari, as instantaneous as possible, tawagan na namin siya agad para ma-capitalize namin yung oportunidad na excited pa sila. Hindi na sila mag-procrastinate. At the same time, tataas yung posibilidad na mabook namin sila for free consultation. So, ayun, in-implement namin yung DMA, right? Design, Measure, and Analyze phase nung end of June. Tapos nagkaroon kami, in-implement namin nung July implementation. Tapos control phase nung August and September. And I'm glad to say, October and by the year end of 2023, na-integrate na namin yung buong proseso, yung buong new overall process. Na-integrate na namin buong buo dun sa way of work namin, sa systems and processes namin dito sa Synergy Outsourcing. Yeah, for numbers,
So yung upper spec, yung kasalukuyang average response time namin na 24 minutes, na i-bring down na namin siya into 9 minutes and 48 seconds. Yun yung aming bagong average response time. So from kung yung pinanggalingan naming pinagkasunduan naming upper spec limit na 15 minutes, na beat pa namin. So naabot namin yung 9 minutes and 48 seconds. Pangalawa, nung pinakita ko doon sa mga shareholders namin yung naitipid naming backlog work or follow-up work, yung kinuwenta namin. Kasi pag yung isang new web leads hindi namin na-contact, mapapollow up yan ng 12 times. So 12 times the effort, 12 times the manpower kung hindi namin nakausap yung prospect patients ng as instantaneous as possible. So nung kinuwenta namin yon, nakatipid kami ng mahigit 520 hours worth of work. So that's almost 3 months of follow-up work na na-reduce namin at naitipid namin at hindi namin kailangan gawin kasi in-implement lang namin yung remusponde ng mabilis dun sa mga new web leads. Mamaya, sa mga gusto magtanong ng details, paano namin in-implement yun? In-implement namin sila sa pamamaraan ng walang gastos, efficiently, at hiningi namin yung mga inputs galing sa mga subject matter experts. So in a way, kami yung naging guide, kami lang yung nag-encourage sa kanila na, ano ba yung magandang solusyon sa problema na to? So mamaya, nauuna ako masyado sa sarili ko. Mamaya explain ko na lang yun sa mga gustong malaman sa methodologies namin, paano namin nabot yung ganung klaseng methods. Tapos, nung i-compute na namin yung naitipid naming follow-up at backlog work, which is reduced waste work and backlog, nakatipid kami ng mahigit $45,000 in the year of 2023. So that's, paano yun? 2 million pesos dito sa Philippine peso times 55. So yun yung aming natipid. So yun lang naman ang aming maikling kwento sa pag-implement ng napakaliit, parang sa unang tingin is parang napaka-insignificant, pero napakaliit na sobrang laki ng impact na change. Iniba lang namin yung diskarte, may in-automate lang kami mga ilang bagay dito, diyan, meron lang kami mga iniba na proseso na pinaikli pa, at ang laki ng naging impact. And salamat sa Six Sigma, nag-provide sila ng training sa concepts, nag-provide sila ng systematic DMAIC, DMAIC approach. Parang meron kang sariling framework kung paano mo titingnan ng maayos yung problema. Kung isa-summarize ko lang siya, kung sisimplehin ko lang, yung Six Sigma methodology is parang sa mga car nut dyan, sa mga gearheads, mahilig sa kotse, parang i-disassemble mo yung makina ng kotse. Hahanapin mo isa-isa yung pyesa, tapos hahanapin mo ng pinakamagandang paraan para i-optimize, para mas maganda yung takbo ng engine ng kotse. So, ganun yung ginawa namin. Salamat sa Six Sigma kasi inintroduce niya kami, ipinakita niya sa amin, kina Sir Rex, lalo kay Ma'am Chrissy, ipinakita niya yung mga pamamaraan para i-dissect or disassemble yung buong proseso, yung buong makinilya ng proseso sa trabaho. Tapos, tinignan namin yung mga iba't ibang angulo para kung saan ba pwedeng mga i-streamline pa, pwede pang i-reduce, yung pwede pang i-eliminate na sa value stream map, sigurado ako na-discuss niyan. Doon yung ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na yun. And ang pinakamasaya sa journey na yun, yung pinakamasaya yung self-discovery na, oo nga, yung kapag ganun ka, oo nga, mga ganung moments. So, yun. Tapos, isa sa mga questions na pina-prepare sa amin agad-agad, ano daw yung mga naging major roadblocks sa pag-implement ng project at paano namin in-address. Well, number one, hindi naman ako magtatago at hindi naman ako nahihiyang aminin, sariling duda, self-doubt. Nung una naming inintroduce yung ideya na i-implement namin itong project na to, hindi sila makapaniwala na ganito lang kasimple at ganito lang kaliit yung scope, pero hindi sila niniwala doon sa laki ng scope at laki ng impact na mababago sa patakbo ng proseso sa kumpanya. So, yung duda, kasi nung una ko pinakita sa kanila tong prospect, yung project charter, hindi sila makapaniwala hangga't hindi namin kinompute yung potential na marireduce naming cost at yung masisave naming cost. Tapos, hindi ko alam, napakaraming moments din ata na merong mga araw na sa sariling duda mo, parang yung ginagawa mong project parang
teka, parang hindi nagme-make sense to, mapapaganon ka na lang. Parang parang hindi yata related to dito, Para 'pag ikaw na yung nag-aayos ng data, ikaw yung nagso-sort, parang teka, parang 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 yung mga duda na pumapasok sa isipan mo na kasi parang mali yata 'to, parang hindi rin ata wala na yata patutunguhan 'to, So mapapupunta ka sa smoking area, mapapa-second hand smoke ka, ta's mapapa-reflect ka ng unti-unti hanggang sa mapapansin mo na lang lilipas na lang yung mga panahon na yun, tapos, ayun, balik ka na ulit, o balik ka na sa paglinis ng data ulit. Balik ka na sa pagko-coordinate ng teams, balik ka na sa pagte-train ulit ng mga tao, ta's nandun lang yung paniniwala mo na matatapos niyo yung project, tapos makukuha niyo yung end result na na pino pino tawag dito, na pino-forecast niyo. So yun, yung self-doubt along the way, yun yung napakalaking, major roadblock in implementing the project. So pangalawang major roadblock at, in-underestimate ko 'to, tama nga yung sinabi ni Sir Rex, is yung data cleanup. Yung paglilinis ng data ninyo. Sigurado naman ako kahit sa inyo meron kayong mga CRMs, meron kayong mga platform na nagpo-produce ng raw data. So kahit gaano sila ka-sophisticated, gaano sila ka-sopistikado, merong mga merong mga areas at oportunidad pa rin na kailangan yung manu-manuhin, ayusin yung data para mag-reflect sila ng maayos dun sa mga table na pino-produce niyo sa Minitab o kung ano man yung data visualization set na ginagamit nyo sa company. So, Google Sheets kayo, kung nagmo-Microsoft Excel kayo, may dashboard kayo, may Power BI kayo. So yun. So in-underestimate namin in-underestimate ko yung trabaho at oras na kakailanganin sa paglilinis ng data. Mano-mano. Parang bumalik ako sa college days nung papel pa yung mga minamano-mano naming inaayos at sinusort. So, yun, in-underestimate namin yung oras na kakailanganin para i-collate, i-organize, tapos linisin yung mga white spaces, tanggalin yung mga extra tab, yung mga naka-merge na cells. In-underestimate namin yung oras na kakailanganin dun. So may 8 to 9 months worth of data na kini-clean up na. So 2 major roadblocks. Number 1, self-doubt. Number 2, data cleanup. At number 3, major roadblock. Close to major kasi nung una hindi ko mapaniwala yung sponsor ko o yung champion ko na ganito yung implement namin project. So dinahandaan ko sila. This is back in May. April kasi nag-start yung training namin. Nung May, inintroduce ko sa kanila na, bossing, ito yung project namin. Ito yung sana na pwede nating i-implement. At ito yung magiging prospect namin. So in a way, inisnab nila yung unang attempt ko na i-propose yung project namin kasi hindi realistic. At the same time, hindi yun yung priority nila ng mga panahon na yun. Tapos, nung dinahandaan ko lang yung pag-i-introduce ng concept sa kanila kasi yung boss ko, American, hindi sila familiar sa concept ng Six Sigma. So, nandun din yung challenge. Yung pag-i-introduce lang hindi. Hanggang sa doon nakuha ko rin yung loob nila. Sabi ko, sir, tingnan mo. Unti-unti kong tinuro sa team yung ganito kalit na steps. Yes. Tapos hiningi ko rin yung feedback nila. Paano namin mapapadali yung trabaho. Tapos nung na-kompleto ko yung feedback nila na, bossing, Tagalog sorry, English kami. So sabi niya, bossing, ito yung mga proseso na pwede pa namin sigurong tanggalin na. Kasi wala rin naman kwenta. Ito yung mga proseso na pwede ba natin ipagawa sa iba? Kasi hindi naman konektado sa linya ng trabaho namin. Pinakita ko yun sa shareholder namin. Ito yung feedback ng team. Pwede ba nating implement ito kahit patahandaan lang yung project nila. So umuo siya. Doon ko na singit yung usapan na ano ba yung ideal na response time pag tinatawagan yung mga new leads natin, yung mga prospect patients natin. Ayun na. So number 3 major roadblock yun. Hindi ko makuha yung buy-in ng mga sponsor ko sa pag-implement ng project. So naintindihan ko pag meron kayo talaga yung hard-headed sponsors kayo dyan na hindi sila magpapa-implement ng project. So sana makuha nyo yung tip na maibigay ko doon, yung dahan-dahanin nyo sila sa pag-introduce ng concept. Kasi sa iba, medyo alien yung Six Sigma. And I'm glad to say, nakuha ko ang respeto nila at admiration nila at the end of the day nung nakipakita na namin yung results. Nung close na namin yung project nung October. Tapos, ano yung mga, isa sa mga next question is, ano yung mga how did the Six Sigma PH, paano nakatulong yung training sa pag-i-implement at
continue ng project. Maraming realization akong na naranas nung nagte-training kami. Unang-una doon sa mga statistical tools na inintroduce nila Sir Rex. Siguro na-introduce sa inyo kasi palagi ko nasa end phase na kayo ng training. Yung mga statistical tool na introduce ni Sir Rex at kung paano interpret yung mga yun. Halimbawa, isa sa mga naaalala ko, pinakamalinaw pa sa isipan ko is yung data types. Tapos kung anong klaseng charts at anong klaseng storytelling ang gagamitin yung chart. Kunwari, dalawang continuous data types. So, anong klaseng chart ang gagawin mo para ma-visualize mo ng maigi or may pakikita mo sa team members na ganito yung storytelling ng data mo. Long story short ko na lang. Yung pinaka naalala ko yung box plot. Kasi throughout my sa kabuuan ng operations career ko, nakarely lang kami sa ano yung average ganyan, ano yung average ganito, ano yung average sa ganyan. Keyword is average. So kumbaga, gasgas na yung term na naniniwala lang kami sa averages. Nung pinlat namin sa boxplot, makikita mo na hindi average yung buong kwento. Minsan, yung buong isang strata ng data, meron siyang Q1 at Q3, yung difference nun, yun yung nagkukwento ng buong picture. Halimbawa, sa isang category na sobrang laki ng scope ng Q1 at Q3 niya, yung quarter 1 at quarter 3 niya, kaysa doon sa average niya doon sa ibang category. So yun yung mapapaisip ka, nga no. Hindi ka pwede mag-rely lang sa average ganyan, average ganon. Pwede mo pala siyang ikabit sa boxplot para mag-convey siya, magkwento siya ng mas buong kwento. Makikita mo na, well, sa project namin, nakita namin na yung hours between 9 a.m. to bago mag-noon, 11:59 a.m., yun yung pinakamalaking opportunity namin sa sobrang bagal na response time namin. At hindi namin nakita yung sa pa-average lang. Kasi doon sa averages namin, nakikita lang namin yung buong araw, average mataas, yun lang. Pero nung bin-breakdown namin per hour, 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 12 a.m., 12 p.m., 1 p.m. onwards, nakita namin yung early morning hours, tas ang lalaki ng sizes ng mga boxplot. So yun. Paano pa nakatulong yung Six Sigma sa pag-implement tsaka pag-start ng project? Yung Six Sigma circuit. Naalala ko yung phrase na sinabi ni Sir Rex. Yung picture ni Gandalf, doon pinakita lang sa presentation, yung be the guide of the hero. Kasi sa leadership, isa sa mga prinsipyo ko sa leadership, yung self-awareness ba? Paano ba yun? Yung self-awareness, yung ang leader or isang manager at one point, dapat alam niya kung kailan siya magsi-step in o kaya magsi-step back. Magsi-step in kung nasi-sense niya yung team members niya wala yung sapat na expertise nila para solusyonan yung kasalukuyang problema. Step back kapag alam niya na yung mga team members niya meron silang mga sarili-sariling expertise tapos sila yung magko-contribute para masolusyonan yung problema. Nung pinakita ni Sir Rex yung picture na yun ni Gandalf sa presentation, be the guide, be the guide for the heroes, not be the hero for the rest. Be the guide for the heroes. So nung kinondak na namin yung Six Sigma circuit at in-apply namin yung pag-brainstorm, right? Yung converge, ano kasi yan, yung kukuha ng yung how may we resolve this one. Buta ko na yung terms, yung pagkukuha ng sa kanya-kanyang input. Kasi yung mga team members natin, yung mga staff natin, sila yung pinaka gold mine. Sila yung pinaka number one good source ng input at mga feedback at mga suggestion para ma-improve natin yung mga processes nila. Hindi namin na-expect yun sa operations point of view. Doon meron na kami mga ideya sa likuran ng isipan namin. Teka, mas maganda ata sa kanila manggaling yung mga potential na pamamaraan para masolusyonan namin yung pagtackle ng pag-reduce ng response time namin. Kasi ito, isasagutin ko na yung tinis ko kanina. So paano namin na-reduce yung response time? Merong isang input galing sa isang team member. Again, brought about by Six Sigma Circuit facilitation layout. Merong nag-suggest sa buong team namin. Hindi namin expect yun. Sabi niya, Boss Jai, merong isang extension sa Google Chrome, sabi niya, na automatic na nagre-refresh sa window mo. Kasi ang nagiging problema, ang naging number one, ang naging nakita naming root cause, bakit mababagal yung pag-respond sa response time. Kasi yung website interface, kailangan nire-refresh mo muna siya para ipakita niya yung updated count
Kunwari, meron kang bagong isang new guild. Hindi siya mag-update hanggang di mo refresh. Malay mo, ka-refresh mo, 10 na pala yung pumasok. So, ang problema, kailangan pa niya ng manual input, kailangan pa niya ng manual intervention sa user para i-refresh yun kada 5 minuto, o kaya pag nainip siya, doon lang niya re-refresh, o kaya minsan nakakalimutan niya, nane-neglect niya na i-refresh yun on a regular basis, sa regular na basis. Tapos sa isa sa mga team member namin, Boss Jai, meron kaming nakitang extension sa Google Chrome, walang bayad, costless, implement natin. Tapos yung window, ililitan lang natin, kailangan 100% visible siya sa screen ng ahente natin. Para ikaw na bahala kung gusto mo every minute o every 30 seconds, nagre-refresh siya. Tapos hindi mo na kailangang i-manually refresh yung bagong count ng mga new web leads. So yun yung parang isang light bulb moment namin na nanggaling sa mga team members. At nung sila yung nakadiscover nun, dali-dali silang nag-engage at yung totally fully buy-in sila. So ang naging role lang ng management is maging guide. Okay, with all the principles guided by the Six Sigma, yung DMake, yung Six Sigma circuit, tapos yung data storytelling gamit yung tools, etc. So yun yung mga highlight moments namin. Tapos isa sa mga root cause and potential solutions discovery pa namin, yun nga, nalaman namin din sa data. Hindi ko na ganong i-share. Na-discover din namin yung mga neglect ng mga ahente namin na nagdudulot sa mga response time. Tapos, na-discover din namin na yung contingency plan pala namin, emergency plan, contingency plan, right? Or backup plans namin is outdated na. So, kailangan na rin i-update. Paano pag wala si ganyan? Paano pag nagsara si ganyan? Paano pag nag-shutdown si ganyan? Paano pag nagkaroon ng emergency si ganon? Kailangan nang i-update. So, ang daming naging self-discovery moments na nakakatuwa lang ibalikan at i-reminisce nung kailan namin nag-Six Sigma circuit nung July. Tapos, ang naging challenge na lang noon is pa-training, observe, tapos yun na naman, data clean up sa bagong data, yun nga underestimate namin. Tapos, nung laking tuwa namin nung nakita namin yung average time namin is 9 minutes and 48 seconds. So yun, maraming salamat Six Sigma PH at co-fellow alumni. Sana may project na kayo. Sana may project na kayo na nasa likuran ng isipan ninyo na gagawin nyo na. Kung sponsored man kayo ng company ninyo, siguro yung mga nag-sponsor sa inyo, meron na silang kasalukuyang problems na nasa plato nila na pwede nyo nang itap para hingan ng project o mag-start ng project. Kung wala pa kayong project, ang pinakamadaling paraan para maghanap ng ideya para sa project is ask this very simple question: how could we make our work easier? Or should we say, or just ask the people working in the front lines, how could we make your jobs easier? And with that very simple question, they give you, hey, maybe we can improve this and that. Maybe we can produce this. Maybe we can change this and that. And then from there, papa-English na ako, sorry. Doon pa lang, magkakaroon ka na lang parang guide, magkakaroon ka na ng ideya kung saan ka titingin ng data para suportahan yung hypothesis na yun. Tanungin mo lang yung simple na tanong namin. Paano namin papadali yung trabaho? Paano namin mapapadali yung trabaho ninyo kung nasa leadership position kayo? At yun, tuloy nyo lang. Tips. Sana meron na kayong project sa likuran ng isipan ninyo. Kung wala pa kayong project, ask that very simple question to your colleagues and to your subordinates para makahanap kayo ng project na sisimulan. Kasi in the middle of the training, alam ko binanggit nila Sir Rex and Ma'am Chrissy na every after training, it's always best to apply what you learn. Hindi yung learn, and then apply. Maganda yung learn, apply, learn, apply. Hindi yung learn, right? In massive succession, and then you apply afterwards, which you will tend to forget eventually, because of memory recall, which is poor in human beings. Anyway,